Hallelujah. Blessed be the name of our Heavenly Father, who brings us all the goodness and satisfaction in life. Mga kapatid, happy Sabbath sa ating lahat. At sa araw na ito, ating pag-uusapan or pagninilay-nilayan ang mga nagaganap sa ating kapaligiran, sa ating mundo. Hindi man specifically sa mga lugar kung saan tayo namamalagi, ngunit nakikita natin ang mga sitwasyon sa iba't ibang panig ng mundo ngayon na kung ating susuriin ng mabuti, ito'y nakasulat, nakapropesiya, nakatadhana, kumbaga, sa pamumuhay ng tao o sa kalagayan ng tao bilang naitalaga ng ating Creator dito sa kanyang ginawa na mundo. Ngayon, ang isa sa mga nagiging highlights sa mga bali-balita, maging sa mainstream media man o sa social media, ay ang latest na nangyayari na maraming theolohiya, mga assumption, mga haka-haka o mga iba't ibang pananaw sa pangyayari na nagaganap sa Los Angeles, California, yung pagsiklab ng apoy doon na maraming mga ari-arian ang naaabo, nawawasak, calamities. So marami ng mga teorya na ibinahagi ng iba't ibang personalidad, mga vloggers man, mga commentators man sa telebisyon. Marami ng mga assumption at mga ibinigay na mga thoughts kung bakit nangyayari ito. Ang iba praktikal, ang iba spiritual. Ngayon, titingnan natin mga kapatid ang ating pananaw dito bilang naniniwala tayo na mayroong tinatawag na Supreme Being na nagmamay-ari ng buong creation. There is someone who owned and created the so-called universe, sa tinatawag na universe ng science. Ngunit tayo bilang naniniwala, nananampalataya sa Supreme Being na ito, sa Almighty na ito, nating pinaniniwalaan na nagmamay-ari ng lahat, kasama na, lalong-lalo na sa ating mga buhay. At siya ang may control sa lahat. Although, may mga ilang mga tao na ang paniniwala nila ay ang tao, lalong-lalo ng tao, ay putok sa bungo lamang. Sumusulpot lang sa mundo dahil sa tinatawag na evolution, dahil sa tinatawag na sa eksplanasyon ng science. Okay? Ngunit sa sinasabi na natin sa ating pananaw, paniniwala at pananaw, ano man ang ating nakikita ngayon sa ating kapaligiran, ano man ang pangyayari
na nangyayari ngayon, there is someone who controls everything, the Supreme Being, the Almighty, na ating pinaniniwalaan na ang ating Aba Yahuwah ang may-ari ng lahat. Although mayroong mga ilang mga tao na nagugulumihan, may mga taong hindi naniniwala sa tinatawag ng kasulatan na Almighty Creator. Hindi sila naniniwala kahit sa terminology na ginamit ng mga Griego na God. Ngunit hindi rin nila maipapaliwanag kung saan pa sila galing. Sino ba ang lumikha sa kanila? Ano ang origin nila? Okay. So, base na rin sa mga inilalahad ng mga so-called intelligent people, so-called bright people, so-called maalam na tao. Ngunit hindi pa rin naaarok ng isang human being. How human being comes in this world. Wala pa rin konkretong ebidensya kahit na ang pinakadalubhasang mga sayantipiko hindi pa rin nakakakuha ng konkretong ebidensya kung bakit sumusulpot ang tao. Bakit may tao na naninirahan sa mundong ibabaw na ito? Bakit meron siyang kakayanan na mag-research? Bakit meron siyang kakayanan na gumawa ng kung ano-ano ang bagay na kaya niyang gawin? Kahit nga ang iba ay nagmamalaki na pupwede na silang gagawa ng tao. Pupwede na nilang maipasilang ang isang sanggol sa sinapupunan ng isang babae sa pamamagitan ng science. Ngunit hindi pa rin nila maipapaliwanag saan ang gagaling ang konsepto na sa kanilang ginagawa, o saan nang gagaling ang kinukuha nilang mga bagay kung bakit sila nakakagawa ng ganito, ng mga ganon. Hindi pa rin nila maipapaliwanag saan ang gagaling ang ginto. Anong pinagmula ng ginto? Anong pinagmula ng bato na dinidikitan ng ginto? Hindi nila maipapaliwanag kung saan ang gagaling ang tinatawag na bakal, iron, na na-extract galing sa lupa, galing sa bato. Sino ang gumawa ng bato? Sino ang gumawa ng bakal, ng tanso, ng manganese? Lahat ng mga minerals na pinagkukunan ng ating mga ginagamit ngayon. Sino ang gumawa ng mga ito? So ngayon mga kapatid, I don't think na wala lang, sumusulpot lang ang lahat ng ito. We really believe that there is something, there is someone out there na siyang gumawa ng ganito, ng lahat ng mga ito, na tayo man nakabilang sa kanyang ginawa ay walang karapatang itatanong sa kanya, bakit mo ako ginawa? Bakit ka gumawa? Saan ka galing? Anong pinagmulan mo? Those questions, brethren or friends, question na nanggagaling sa mga ipokrito,
question o katanungan na nanggagaling sa mga walang utang na loob. Bakit? Binigyan ka na, binigyan na tayo ng kaisipan, buhay in the whole. Ngunit tatanungin pa rin natin ang gumagawa sa atin. Saan ka galing? Bakit mo ako ginawa? Diba? So, binalikan lang natin mga kapatid ang puntong ito dahil ang ating pag-uusapan nga ngayon ay yung mga pagpapaliwanag, haka-haka, mga kadahilanan kung bakit nangyayari ang sunog sa Los Angeles, California, USA. Sabi nila, nasusunog ang lugar na yon dahil grabe ang tagtuyot. May nagsasabi na bakit nasusunog ang Los Angeles, California, which is winter time, winter season sa kanila ngayon. Bakit hindi nagawa ng tao ang pag-aapula sa apoy na yun kung ang tao ay makapangyarihan na? Kung ang tao ay nagiging LORD sa kanyang sarili, kung magagawa na ng tao ang pagkukontrol sa kanyang sarili, bakit hindi na kontrol ng tao ang pangyayari sa Los Angeles, California? Bakit hindi naapula ang apoy na yun? High-tech na sila doon. Marami silang pera doon. Marami silang kagamitan na mga bagong kagamitan sa pag-aapula ng apoy. Pwede na nga nilang ilihis ang bagyo. Pwede na silang gumawa ng bagyo, ng natural disaster. Bakit hindi nila na-anticipate ang kaganapang ito? May mga nagsasabi na ito'y palo sa kanila dahil most of the residents of the affected areas is mocking the Greek God, mocking the God. Kaya pinalo daw sila ng God. Anyway mga kapatid, we will give the benefits of the doubt. Although ibinigay na ng Ama ang lahat ng informasyon, lahat ng mga kailangan ng tao na matutunghayan, malalaman ang punot dulo ng pagkakabahabahagi ng tao in terms of religion, factions na nangyayari in terms of spirituality. Although nasa dulo na ng ating mga daliri na malalaman natin kung bakit napakaraming grupo ng tinatawag na reliyon, denominations, kung bakit ang tao ay nagmamatigas pa rin na alamin ang punot dulo nito. Although, given na ang information kung bakit nagkakaganito ang tao in terms of spirituality.
Sa ating natatalakay kasi mga kapatid nung unang linggo, nakarang Sabat, yung tinatawag na stubbornness. Ito ang siyang isa sa mga attitude, isa sa mga bad attitude na naibahagi ng adversaryo sa tao. The stubbornness is the one that the adversary used upang mas mailigaw pa niya ang tao sa original na plano ng ating iluhim, ng ating alayam. Nasundin ng tao, na masunod ng tao upang siya, ang tao, ay makakapagpamuhay ng tapat, maayos, masagana na pamumuhay. Ngunit dahil nga sa envious, dahil sa envy, ginawa ng adversaryo ang lahat upang mapariwara ang tao, makakapamuhay man ang tao dito sa mundong ibabaw na ito na inilaan ng ating Creator na pamamalagian ng tao ng happily ever after sana. Ngunit the adversary intervened because of his envy, because of the envious, because of envious ng adversaryo. Dahil sabi nga ni Job, bakit ba Ama, bakit ba alayam binigyan mo ng pansin ng tao? Ano ba siya? Sino ba siya? Bakit every morning dinadalaw mo siya, tinitingnan mo siya? Ano ba siya? Bakit ba? Sa mga nagbabasa, sa mga nag-a-observe, sa mga naririnig sa nagaling sa kasulatan, lalong-lalo na sa mga nagbabasa ng kasulatan na ramdam ang mga nakasulat nito, maiintindihan kung bakit dinadalaw ng alhayam, dinadalaw ng Elohim. Mararamdaman o maiintindihan ng isang nilalang why the Creator care much. He care so much sa tao. Because even before the creation of the world, according to the scriptures, even before the creation of the world, He chose mankind to be His treasure. Ba sinabihan nga niya si David, you are an apple of my eye. Kung bakit niya binigyan ng napakalagang pansin ang tao, lalong-lalo na dito sa tinatawag na Biblia. He cares about the descendants of Israel, the descendants of Abraham, the descendants of Shem, the descendants of Noah, the descendants of Adam. He cares about
His creation, His special creation, the creation that created after His image, after His likeness, by His image and after His likeness. Napaka-special talaga ng tao. Kaya nga, kung siya'y hinahamak na ng tao, lalong-lalo na kapag ang taong iyon ay tinatawag niyang tinatawag niyang my people, he will do something na maaalala ng tao na nandyan siya. He was exist. He was and he is exist. Existing siya. Nandyan siya. Kaya nga nakapagsabi si Paul sa kanyang sulat that all things work together for good to them that love Him. So lahat ng mga pangyayari na pinapahintulutan ng Alhayam, lalong-lalo na sa mga nagmamahal sa Kanya, sa mga umiibig sa Kanya, sa mga tumatalima sa Kanya, lahat ng ipapahintulot niya sa mga specific individuals na yun ay para sa kapakanan ng bawat specific individuals na nagmamahal sa Kanya. So, baka sasabihin niyo, pinapalo niya o ipinakita niya ba ang kanyang power, ang kanyang lakas, ang kanyang supremacy doon sa Los Angeles, California, dahil palangga niya ang mga taga-California, mga taga-Los Angeles? Maybe, masasabi kong maybe, siguro may mga tao siya doon. Siguro may mga so-called chosen people ng ating Alhayam doon na tumataliwas sa Kanya, na hindi na naniniwala sa Kanya. Who knows? Hindi natin alam. Hindi ko alam. Physically. Practically. Bakit? Malayo yun. Anyway, mga kapatid, ang lahat ng mga bagay, ang lahat ng mga pangyayari at lahat ng tao sa mundo ay mga pangyayari nito, alam ng ating Alhayam. Kaya walang makakapag-question sa Kanya. Kung ang mga tao sa Los Angeles, California ay nagmamak na sa Kanya, nagka-curse na sa Kanya, although they are using the Greek terminology, but our Supreme Being, our Almighty Father, knows the heart, sees the hearts of each individual. Remember sa pangyayari doon sa Sodom at Gomorrah. Balikan natin ang pangyayari yun. Diba, kaya nga nagpapadala ang ating Alhayam, ang ating Elohim ng messenger doon sa Sodom at Gomorrah at pinapaalalahanan ang mga tao doon, specifically si Lot, unang-una si Abraham, dahil umabot na sa sukdulan ang kasamaan ng tao, ang mga ginagawa ng tao sa Sodom at Gomorrah. Umabot na sa sukdulan ang kasamaan na ginagawa nila. They are doing the detestable things, the abominations, causes desolation. Kaya nagalit ang Ama, nagalit ang Creator,
Ngunit sa kanyang galit, nagbigay pa rin siya ng babala. Nagbigay pa rin siya ng precautions. Gumamit pa rin siya ng tinatawag na yung terminology palagi ginagamit ng Western, yung due process. Pinapaalalahanan pa rin niya ang tao. Kaya nga merong bargaining na nangyayari kay Abraham, between Abraham and the Almighty. Diba? Bakit sinunog ng ating Elohim ang Sodom at Gomorrah? Dahil sa ginagawa nilang pagyuyurak sa kanyang tradisyon. Biro mo, ang dami ng mga bayo, bakla, tumboy, lesbian, sa lugar ng Sodom at Gomorrah. Fornications, adultery, talamak, wala ng kaayusan, wala ng katarungan ang ginagawa ng mga tao sa Sodom at Gomorrah. Kung ano ang kanilang gusto, gagawin nila. Kung ano ang maiisipan nila sa kanilang mga sarili. Kung gusto silang makikipagniig sa hayop versus tao, ginagawa na nila. Babae sa babae, lalaki sa lalaki, palitan ng asawa, magulang sa anak, anak sa magulang, magkapatid. Terrible things na ginagawa. Nagaganap ba ito? Nagaganap na ba ang mga ito doon sa Los Angeles, California? Hindi ko alam. Personally. Ang buong pangyayari. Dahil hindi tayo nakapunta doon. Wala tayong experience sa lugar na yon physically. Ngunit, base sa mga ipinakita sa mainstream media, base sa mga nakikita nating mga movies, na ang Los Angeles, California ang sentro, di ba? Yung nasusunog doon sa Hollywood, yung may nakatatak na Hollywood na kasama yun. Sila or doon nagmumula ang pinakasentro ng mind conditioning na ginawa ng mga alipuris ng adversaryo. Sentro ng mind conditioning sa tao na ito na ang mangyayari sa mundo sa darating na mga panahon, ito ang nangyayari sa mundo sa mga nakalipas na panahon, ito ang nangyayari sa mundo in this present time. Dahil sa pelikula na ginagawa nila, dahil sa negosyo na ginagawa nila. So ngayon, kung pelikula lang o mga storytelling lang ang ating pagbabasihan, they are expert. Meron na silang mga movies na binigyan ng kalayaan ang bawat individual na gagawin ang gusto niyang gawin.
Sounds familiar, mga kapatid? Sounds familiar? Bakit nagpapaulan ng apoy ang Ama sa Sodom at Gomora? So, we must reflect. Kailangang mag-reflect tayo ngayon sa pangyayari na ito. May mga taong nagsasabi, kaya nga nangyayari yan dahil pinapalo sila ng GOD. Okay. Pero may isang punto, mga kapatid, na ating titingnan. Hindi lahat ng sakuna, hindi lahat ng calamities, disaster na nangyayari ay ang mismo ang Ama, ang Creator, ang siyang gumagawa nito. Don't get me wrong. Kung babalikan natin ang nakasulat sa Book of Job, sa Book of Job, mga kapatid, makikita natin doon natin makikita, mga kapatid, ang terribly din itong kapitbahay pag nagsasalita, nakakarindi. Anyway, enjoy na lang natin. Ang buhay or ang senaryo na ipinakita sa Book of Job chapter 1, senaryo na ito, mga kapatid, ating maiintindihan. Doon natin maiintindihan, mga kapatid, na tawag dito, na hindi lahat ng sakuna, hindi lahat ng mga sitwasyon ay kusang ginawa ng ating Ama. Sa nasasabi ko ng mga kapatid, mga kaibigan, don't get me wrong. Dahil may mga sitwasyon na ipapahintulot ng Ama dahil gusto niyang pagbigyan ang accusation ng adversaryo at ang kanyang giliw. Doon sana ihahayag sa chapter 1 ng Job na nung sinabi ng Ama sa Satan na, saan ka galing? Sabi ng Satan, doon sa lupa, nagliliwaliw. Sabi ng Ama, nakikita mo ba ang aking mahal na servant na si Job? Matatag, obedient sa akin. Diba? Sabi ng adversaryo, nagiging obedient lang yan. Nagiging obedient lang yan sa'yo dahil pinagpala mo. Binigyan mo ng lahat ng karangyaan. Binigay mo sa kanya ang lahat ng kanyang pangangailangan. Ngunit kung mawala yan sa kanya, kukunin mo yan sa kanya, he will mock you. Sabi ng adversaryo, kung ako'y papahintulutan mo, he will mock you. Sabi ng Ama sa kanya, okay, deal. Sige nga. Gawin mo ang gusto mo na gawin
kay Job, huwag mo lang kukunin ang kanyang buhay. Huwag mo lang siyang papatay. So, yun ang kasunduan nila. Ibig sabihin, mga kapatid, ibig sabihin, mga kaibigan, the adversary is trying to do something to make people feel agony, to make people, to make man miserable. Okay? Sabi niya, mamuhay kayo diyan sa sanlibutan yan. Hindi ko naman magagawang i-wipe out kayo. Pero mamuhay kayo ng miserabling buhay dahil ayokong makita kayong mamuhay ng mapayapa at maligaya at masaya. Okay? In vain. Okay. So pinapahintulutan, di ba? Sino ba ang gumawa ng disaster sa buhay ni Job? Sino ba ang gumawa ng kalamidad sa buhay at pamilya ni Job? Ang Elohim ba? Ang alahayam ba mismo? Hindi. Ang gumawa, ang adversaryo, ang Satan. So, ibig sabihin, makakagawa din ang Satan, ang adversaryo, ng mga kalamidad sa pahintulot ng Ama. Okay? Gid merong mga kapatid. Siguro sasabihin na naman ng mga ritubadong mga or mamimiluso po na wala sa lugar ang iba na sasabihin, parang siya na rin ang gumagawa. Parang ang creator na rin ang gumagawa dahil pinapahintulutan niya Okay? So, hindi pa rin dahil hindi niya kusang ginawa yun. Ilagay natin sa tamang konteksto. Sa buhay o dito sa senaryo, sa buhay ni Job, hindi kusa ng Ama na papahirapan si Job or kukunin or bibigyan siya ng sakuna, kundi kagustuhan ng adversaryo maghihirap si Job para ipakita niya sa Ama na ang tao ay weak. Si Job ay weak at si Job ay makakagawa ng kasamaan katulad niya kapag inalipusta, kapag makakaranas ng kahirapan. Diba? So ngayon, kung ipipicture out natin ito, either the true creator and true almighty Elohim ang nagpapahintulot o gumagawa sa sakuna sa Los Angeles, California. He has a purpose. He has a purpose na makikita ng tao kahit gaano nakatayog ang ginagawang kaalaman ng tao, wala pa ring silbi at hindi pa rin mapipigilan ng tao kung ang Ama na, kung ang Creator na ang gagawa ng kaparaanan ng pagpapakilala niya sa tao na, oops, hey, I'm here, who created you. I'm here who controls everything.
kung siya ay nalilimutan na. Marami naman din, I believe marami naman din mga tao sa mundo, hindi lang sa specifically sa Los Angeles, California, na in their heart, kahit na sinasambit nila ang ipinalit na terminology ng totoong titulo o pangalan ng ating alayang sa kanya, but in their heart they are truly believe the Almighty Creator. Alam ng Ama yun. Okay? So upang mapagtanto ng tao na merong supreme being na siyang nagmamando, na siyang may-ari ng lahat ng mga ito. So mga kapatid, anong aral ang ating makikita dito ngayon? Kailangan pa rin ng tao na bumalik sa original na kaanyuan, sa original na karakter, sa original na plano ng may likha. Kailangan na kailangan. Hindi po pwedeng ipagmalaki, ipagmataas ng tao ang kanyang abilidad na nakakamtan dahil he was the creation of the Creator. Kaya kailangan na malalaman ulit ng tao, kailangan niyang sumunod sa tuntunin ng may likha. Kailangan ng tao na sumunod sa iniutos, sa disenyo na ginawa ng may likha upang makapamuhay ang tao ng katiwasayan, karangyaan, kapayapaan at kalayaan. Hallelujah. So mga kapatid, hindi na natin aantayin pa na mangyayari ang mga pangyayaring hindi natin gusto. Hindi na natin antayin pa na tayo'y papaluin sa puwet ng ating may likha, ng ating Ama. Kapag napagtanto natin na tayo'y nagkamali, tayo'y nakagawa ng hindi ikasisiya niya, babalik tayo kaagad sa Kanya. Manikluhod kaagad tayo sa Kanya. Hihingi tayo ng kapatawaran sa Kanya. At pagsikapang mabuti na makapamuhay tayo ng naaayon sa Kanyang kalooban. Makapamuhay tayo na magiging masunurin bilang Kanyang likha at bilang mapabilang sa Kanyang tinatawag na my people. Hallelujah. So mga kapatid, sa araw na ito, sa oras na ito, hanggang dito na lang muna ang ating sharing, ang ating talakayan, ang ating pagninilay-nilay sa mga sitwasyon na pinapahintulot ng ating may likha. Be blessed, and once again, happy Sabbath sa ating lahat. Ingat kayong lahat. I love you all. Hallelujah. Shalom.